Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain. Nagtraidora na ang mag-amo. Pagkatapos po banat-banatan ni Tarsiela. Tarsiela Ilong Ranger ang mga inchik. At ginawan pa ng karakatsyor itong President Xi Jinping. At ikinagalit nga ho ng Chinese Embassy. Lalo na po itong ambasador. Sabi po ng ambasador, magbabayad kayo. At pagkatapos po, uminit dyan sa Senado na di umano'y persona non grata ang Chinese ambassador. Aba, anong nangyari? Tignan mo si Baki. Lisa Marcos, nakipag-meeting at failing close sa Chinese ambassador. Kaya ipinost agad ng Chinese Embassy. Ayon sa naturang ambassador, may kasama pang comment sa post, pleasant talk with First Lady. Aray ko, Tarsiela! Iyak na dong! Legit, pro-China po talaga si Lisa Baki. Magagalit itong mga supporters ni Bangag, bubunistang tanganista. Galit sila sa China, di ba? Anti-China sila. Tinawag tayong pro-China. Paano na po yung amo ninyo? Niloloko lang kayo. Galit na galit kayo sa amin dahil sabi nyo, pro-China kami, pro-China mga didis. Pero ano ho nangyari? Mas pro-China si Baki. So iyak ngayon si Tarsiela. Mansyon ni Tambaloslos sa Espanya na nagkakalagang 445 milyon na bisto. Aba, animal. Doon pala yan tatakas. Ang scapegoat pala ni Tambaloslos ay Espanya. Ang tindi, no? Puro mga Europa. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy Sunday to all. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Pag-usapan po natin itong isang nakakakilabot po na pangyayari ngayon na talagang iiyak dito si Tarsiela. Aray! Aray, Baki! Ang sakit naman ang ginawa mo sa Tarsier. Ilong Ranger, ano kaya ang kanyang sentimiento dito na mismong itong si Lisa Marcos ay pumunta po mismo nakipag-meeting sa Chinese ambassador na si Jing Quan. At ipinost po ito sa kanilang FB page. At ang sabi sa caption ng Chinese Embassy, a pleasant talk with First Lady. Ala, anong pinag-uusapan nila? Sisipain na ba si Tarsiela sa Coast Guard? Kataklisa daw kasi. No? Simpleng picture, simpleng post, pero marami pong ibig sabihin ito. Mga kabisdak. O ngayon, sino po ang pro-China? Maraming mapapahiya dito, no? Yung kakampi nila na 15 senador, 15 senador ba? Tama, 15 senador na pumirma na kundinahin ang statement ng Chinese ambassador. Mukhang hindi umubra yun. Hindi magkapariha ang direksyon ni Lisa Marcos at ng direksyon ng mga senador kagaya ni Erwin Tulfo, Tuta Soto, at lalo na po itong kumador na si Ilong Ranger Tarsiela. Oh, galit na galit kayo sa China, di ba? Ano ho ang nangyayari na mismong si Lisa Marcos po, ayan, kasama si Ambassador Jing Quan, ay nagkita. Ika lang, masisilipin tayo.
Silipin natin si Baki. May hinahanap akong post, no? Post ni saan ba tong post ni Post ni Rowena Guanzon na napintasan nga dyan si Lisa eh. Mamaya, basahin na lang natin, hanapin natin sa FB, no? O, ayan po. Simpleng picture, pero marami pong nasaktan dyan. Marami pong umiyak dyan. Isa na po si Tarsiela. Tarsiela Ilong Ranger. Lalo na yung mga supporters ni Bongbong Marcos. Supporter ni Lisa. Ngayon, sabihin po ninyo, kung sino po yung totoong pro-China. Kami ba? Mga didiis? O kayong mga bubonistang tanganista hanggang ngayon, bubo pa rin? Yan ang patunay na hindi po kaya ng Pilipinas, no? Na makipag-away sa bansang China. Iyan ang patunay na kayong mga hinayupa kayo ay nagbabalat kayo lang kayo, no? Yan ang ebidensya na si Lisa Marcos ay lehitimong pro-China. Di ba ho? Kahit pumunta kayo sa kanyang opisina diyan sa BGC, yung pintuan nila ay puro watawat ng inchik. Huwag nyo kaming paglulukuhin, anak ng kagwang. Lukuhin nyo nanay nyo. No? Yan ang totoo. Pro-China si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos. Pinagluluko lang ang mga bubonistang tanganista ni Ngim. Na kunyari, galit-galitan sa China, yung kanilang mga lipuris, yung pala ay pro-China sila. So, paano na ho ito? Yung plano ninyong persona non grata, tinabla ng Malacanang, yung galit ninyo sa China, tinabla ngayon ni Lisa Marcos. Tingnan mo si Tarsiela, mukhang kumambyo na rin siya sa inchik eh. Pakinggan natin si Tarsier. Suportado pa po ba ninyo yung Senate resolution to declare Chinese embassy officials as persona non grata? Sabi kasi ng Malacanang ay last resort na lamang ito dapat. Ma'am Brina, I support the position of Malacanang. No? The President has already spoken. It is a last resort for us to do ang pagpersona ng grata sa kahit sa sino opisyal ng embahada, hindi lamang sa China but for all other countries. No? So I support the decision of President Marcos of not declaring persona non grata ang sino mang miyembro ng Chinese Embassy. Iyak! Doble ang tama nito, no? Ngayon, hindi walang persona non grata. Ngayon, sumuporta na kay Pangulong Bongbong Marcos. So, paano ito? So, suporta ka rin ba sa ginagawa ni Lisa Marcos na pro-China na? O, talaga namang atrasado kayo, mga takot kayo. Akala ko ba matatapang kayo eh. Ngayon, dumidikit-dikit kayo sa China. So, ano tayo ngayon? So, amanos na. Alam mo ho, kaibiganin na lang natin tong mga inchik na to. Huwag na nating awayin pa ito. Kasi, pag inaaway po natin itong inchik, China, tayo lang din naman mahirapan, ekonomiya natin. Wala po tayong panama sa ating ekonomiya. Pero ang gusto kong ipabatid sa inyo ay pro-China na ba kayo, mga bubonistang tanganista? Or manindigan kayo na anti-China kayo? Sige nga kung anti-China kayo. Banatan nyo ng banatan yung amo ninyo na si Lisa Marcos. Kaliwat kanan, birahin po ninyo. Kasi kami nga, di ba, mga DDS vlogger, na minsan, hindi man kami nakipag-selfie dyan sa Chinese ambassador, no? Na sinabi ninyo, kayo, mga bayaran kayo ng Chinese. Mga trolls kayo ng Chinese. Pero ni minsan,
Hindi po kami nakapagsilpi dyan sa mga inchik na yan. Kahit Chinese Embassy, hindi man kami nakapunta. Pero itong amo ninyo, maliwanag na ho, nahayan, pro-China, di ba ho, ibas din ninyo. I-trolls ninyo yung amo ninyo. Di ba galit kayo sa China? Panindigan nyo pong galit kayo sa China. Huwag po kayong pumayag na si Lisa Marcos ay makipag-ugnayan sa mga inchik, lalo na dito sa Chinese ambassador na pinapalayas ni Tolpok at gustuhin ipersona non grata ni Tuta Suto. So wala na, tablahan na to. Magkakampi na tayo, mga bubunistang tanganista, ano? Pro-China na tayo. Mga ugok. Huwag kami. Dahil yung amo ninyo ang totoong pro-China, kaya tama ho dito si Idol Robin Padilla, kayo ang mga pro-China. Alam mo ho, hindi naman talaga natin kaaway itong inchik. Ang problema nga lang, ang tigas ng panga ni Dayunyor, hindi mo nga maintindihan no? Hindi mo maintindihan yung ano ba ang gusto nilang mangyari. Tingnan mo ha, galit na galit sila diyan sa inchik dahil sa West Philippine Sea. Pero ito naman, itong First Lady na si Lisa, dikit na dikit naman sa inchik. O paano yun? Hindi tumatama ang inyong direksyon. Talagang pambubudo lang ginagawa ho ninyo. Panluloko lamang, nililito nyo ang taong bayan. Pwede naman pala natin gawing kaibigan tong mga to. O ngayon, Taryila, di ba itong si auxiliary man ito si Bakay sa Philippine Coast Guard? Paano na yan? Itong si Bakay, dumikit po dito sa inchik ambassador na galit kayo dahil napuna kayo. Tatanggalan na ba ninyo yan ng ranggo sa Philippine Coast Guard? Di ba? Pinopromote po naman ninyo. Putang na, taon-taon yata napopromote itong si Bakay. Wala namang ginagawa yung mga baha-baha, dahil sa flood control, hindi naman lumulusong ito. Yung si Bakay na ito. Magagalit kaya kayo dito? Tanggalan nyo kaya ito ng posisyon bilang auxiliary dyan sa Philippine Coast Guard? Ako po yung nagtatanong. Kasi nga, kalaban man ninyo yan, di ba? Tinuri ninyong kalaban itong Chinese ambassador. Pero, yung First Lady ng Pilipinas na si Lisa, hayang grabing dikit na dikit, malamang uminom naman ng alak na kalahating milyon o 5 milyon ang halaga bawat butik. No choice kasi tayo. Pabagsak ng ekonomiya. Hindi na pabagsak, talagang bagsak. Huwag na po kayo magmatigas ang ulo. Tingnan mo under Marcos admin nga, bumulosok na tayo. Ayan 2025 PH economy. Pinakamababang growth rate simula 2011. Ayon po sa ex-Finance Secretary Tibis. Tingnan mo dating Finance Secretary na nagsabi, bagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Tapos ngayon, magalit-galitan kayo sa China, number 1 top rate trading ng ating bansa, malabong-malabong. Malamang nililigawan na nila itong incheck, di ba, yung 14 days visa. Pero, may mangyayari pa bang maganda sa ating ekonomiya? Yun na ang tanong. Ano ba ang dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya? Na imbis ligawan natin ang incheck, ayun, inaway-away pa natin. So, pikat kayo, mga bubunistang tanganista, pro-China ang inyong amo na si Bakay. Pakinggan po natin yung isang ekonomista bago natin pag-usapan itong si Tambaloslos kung ano ba ang gagawin sa ating bagsak na ekonomiya, anak ng kagwang. O ito, pakinggan po natin mga kaibigan ko ito. Laki ang epekto ng sunod-sunod na bagyo at flood control controversy sa negosyo at konsumo. Sa datos na ito, alin po ba ang mas tumimbang sa inyo? Yung climate disruptions o yung tinatawag nating governance issues? Alam nyo, ang ating bansa, lagi tayong dinadalaw ng bagyo. And there are years na kung saan na mas marami pang bagyo na dumaan kaysa nitong nagdaang taon. And yet, yung growth ng ating ekonomiya ay hindi ganito kababa. Bagsak. So, bagamat hindi natin pwedeng i-discount yan, no, na definitely nga may epekto yung mga bagyo. Totoo naman yan.
Kaya lang, mas matimbang pa rin dito yung issue about graft and corruption, yung issue about governance, yung issue about how accountability is, no, sa ating mga opisyalis. So kumbaga, kasi ang epekto nito, Jade, may multiplier effect to eh. So halimbawa, kapag ang investor nag-alangan, kasi nakita nila na may nandyan yung issue ng flood control, Correct. nandyan yung issue ng di umano, ipaggamit ng ipinagbabawal ng gamot ng ating Pangulo. No, payat At na ngayon, payat andyan pa na. yung issue ng diverticulitis, no? Yung kung ano-ano pang mga posibleng komplikasyon, kung meron man, noong kondisyon na yan. So, kumbaga, yung kalusugan ng Pangulo, that also affects foreign investors. Kasi, Tama. kung ako foreign investor, may teka muna, hindi natin tiyak kung saan papunta ang polisiya dahil anong mangyayari kung may hindi magandang nangyari sa namumuno, magkakaroon ng panibagong leadership, magbabago ng polisiya. So wait and see muna tayo. Kaya yan, nakita natin. And in fact, Jade, itong issue ng sa kalusugan ng ating Pangulo, ina-expect ko ito na magtutuloy ito hanggang sa first quarter nitong taon ng 2026. Kasi nakita natin yung issue about nagbabawal na gamot, that became prevalent itong nagdaang taon hanggang sa ngayon. And then nadagdagan pa nitong tungkol sa diverticulitis. So kumbaga, ang basa ko dito is itong issues about health ng ating presidente, this will have a snowball impact sa foreign direct investment natin for at least sa first quarter nitong 2026. Kaya itong growth na nakikita natin, no, na 3%, sahan natin na baka mga ganyan around din yung growth na makikita natin for the first quarter of the year in light of the governance issues. No? Wala pang mga malalaking isdang napapakulong. Yung mga alam naman natin na mga mastermind ng flood control, malaya pa rin. No? They're out and about. So kumbaga, yung mga alam natin na dapat makulong, hindi pa nakukulong. Yung kalusugan ng ating Pangulo, parang mas nagkakaroon na ng mas maraming issue. Definitely magkakaroon ito ng adverse impact sa lagay ng ating ekonomiya. Itong at least probably itong first quarter of 2026 baka up to the first half of this year, Jade. Opo. At bukod Putsang ina, no? Talaga namang wala pala tayo ng pag-asa hanggang half a quarter, no? Kalahating taon ng 2026 ay patuloy pa rin ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang reason ni Prof. Bato ay dahil sa sakit ni Bangag, no? Nadagdagan. Bukod doon sa Singhot Boy, ngayon naman ay Witpax Boy na. Na yung medical bulletin hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapalabas ng mga hunghang dahil malalaman ng sambayanang Pilipino na talagang dapat palitan na siya. At siyempre, yung mga foreign investors, iniisip din nila, pita ng presidente ng Pilipinas, suray-suray na. Parang kandila na nauupos na. Tapos ngayon, gusto pa nilang awayin ang incheck. Di ba, mainit ngayon yung China eh. Hindi rin magandang impression yan sa mga foreign investors. Kasi nga, ang mga incheck ay kaibigan niya ng Southeast Asian region. Pati sa Asia, buong mundo. Kinakaibigan na yung China. Di ba? Amerika, kaibigan na sila ng China. At Russia, magkaibigan na. Tapos tayo, putangin na, inaaway natin, no? Nagtapang-tapangan tayo, pero ang duwag naman pala. Hinamon ng persona non grata, hindi na madeklara. Kasi nga, iniisip nila, putangin, natatamaan talaga kami dito. Pag i-persona non grata natin ito, mas malala pa ang sasapitin natin, worst case scenario, baka mga OFW pauwiin at yung mga investment ng Chinese ay i-withdraw na naman, kagaya yung mga tulay at yung mga pag-export natin ng mga prutas ay baka ibaba na naman yung saging, patay tayo dyan, bagsak ang ekonomiya. doon sa pagbagal, bumagal nga sa 3% ang GDP sa ika-4 na quarter ng 2025, Doc. Ito Bumagsak din po pinakabagsak, yung domestic demand growth na nasa 0.7% sa fourth quarter. So ano ito, domino effect din. Kung babagal yung yung GDP natin, ganoon din babagsak din po yung demand growth po natin na Doc domestically. Yan yung sinasabi ko kanina, Jade, na nagkaroon ng pag-decline ng
household spending. Kasi ano yun, bahagi ng aggregate demand. Yung household spending, yung mga investment, yung government spending, bahagi ng aggregate demand. So, anong nangyari dyan is nagkaroon ng pag-contract ng paggastos. Actually, ang pinaka punot dulo nito, Jake, yung paggastos. Kasi alam mo, para magkaroon ng paglago ng ekonomiya, kailangan gumagastos ang tao. Ngayon, pagka hindi gumagastos, problema yon. So, kailangan mag-come up ka ng mga polisiya para magkaroon para ma-induce, no, na mag-spend ang tao. Sa lagay ng ating politika sa ngayon, nag-aalangan ng tao at pati yung mga negosyo na gumastos. So kumbaga, nakikita na natin dito yung pinaka-effect, no, ng issue ng graft corruption, sa flood control. Sama mo na yung overall mismanagement ng ekonomiya. Nandyan na rin yung issue about yung kawalan ng disiplina sa paggastos, yung lack of fiscal discipline na tinatawag natin. Lahat na yan, nagsama-sama na yan. At ang nakita natin dito, yung pinaka-main effect nito is yung pag-decline ng spending, which is nakababahala. Kasi alam mo, Jake, kapag bumababa ang spending, nagkakaroon ng pagbagsak ng paggastos. Yan ang, sa mga malalaking ekonomiya, yan ang daan papunta sa recession. So hindi maganda yan. Ano? In fact, nung sa ating bansa, nagkaroon na rin tayo ng ganyang sitwasyon. 1980s. Noong early 1980s. No? Nagkaroon na tayo ng ganyang sitwasyon na kung saan na bumababa ang spending. So, kumbaga, sana hindi na ito maulit kasi kapag ito nangyari, ang mangyayari dito, Jade, is babagsak talaga ang ating ekonomiya, no? Magkakaroon ng problema sa inflation, maraming mawawalan ng trabaho, hindi maganda, no, na mangyari ito, Jade. Tama nga, kasi kung maghigpit ng sinturon ng mga tao, mga negosyante, kunyari, mga negosyante, maghigpit ng sinturon. So, hindi na sila mag-expand pa ng kanilang negosyo. At hindi na sila mag-hire pa ng mga panibagong empleyado at hindi na sila magre-regular. So, magbabawas pa sila ng empleyado. Kaya tatamaan talagang ekonomiya dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. At yung mga Pilipino naman, magtitipid. Hindi magagastos. Dahil pag gumastos sila, maubusan sila ng pera dahil sa hirap ng ekonomiya. Kaya ang resulta, bagsak din. Wala na. Ang gobyerno ni Bangag, pabaon na ang nagsasuffer tayong mga ordinaryong Filipino. Tuloy lang natin konti, si Doc Porciprop. Jade, kung ako ang economic advisor ng ating Pangulo, magre-recommenda kaagad ako ng mga polisiya na para ma-induce, no, ang paggastos ng tao. So yun yung kinakailangan na mangyari ngayon, gumastos po, no? At least no first quarter magkaroon ng paggastos. Kasi normally yung first quarter mababa ang spending niya. Pero if the government can come up with a suite of policies or package, no, na kung saan na para ma-induce ang tao na gumastos, maganda yun. Kasi yun yung nagiging problema ngayon. Hindi gumagastos ang tao. Ang problema, Doc, saan kami kukuha ng panggastos? Inubos na nga ang pera ng bayan ng mga buhaya, Doc. Yan yung problema natin. Ano yung panggastos natin? Kasi ang kita mo dito sa Pilipinas, kapiranggot, mahal ang bilihin, palitan ng piso kontra dolyar, bagsak ang ekonomiya. So, talagang magtitipid ka kasi bibili ka ng isda, mahal. Bibili ka manok, mahal. Baboy, mahal. Gulay, mahal. Lahat na mahal eh. Walang nagmumura dito. Sa Pilipinas, lahat nagmahal. Mapamura ka lang dito sa presidenteng tabingi ang panga. Hanggang ngayon, hindi pa sinasabi kung anong kalagayan ng panahon. Susunduin na ba ni Satanas? Ito yung pinakamalaking problema ngayon. Ito ay kagagawan ni Bangag. Dahil hindi maganda ang foreign policy, hindi maganda ang economic policy, wala nang ang kita, inuubos pa, kinukurakot pa ng mga animal, harap-harapan. Tuloy, Doc. Sakit partner, Admar, Doc. So, ibig sabihin, kung magkakaroon po ng mga bagong polisiya ang administrasyon, possible ito pansamantala lamang at hindi naman magkakaroon ng pangmatagalang epekto po nito sa paglago ng ating ekonomiya. May mga polisiya, Jade, maganda na bring up mo yan. May mga polisiya na may mga short-term effect, may mga polisiya na long-term. Long-term. So halimbawa kagaya ng halimbawa yung sa kaso ng mga ayuda, alam naman natin na Short-term. na napupolitika yan, pero alam din naman natin na itong mga ayuda short-term lang yung epekto niyan. So halimbawa Exactly. nagkaroon ng kumbaga, gusto mo nang gumastos ang tao,
Eh, yung gobyerno ang gagawa ng paraan para gumastos kayo. No? Ganun yung short term, bigyan mo ng ayuda. Pero alam naman natin na hindi magandang programa yung ayuda kasi nga sa kaso sa Pilipinas, napupolitika yung pamamaraan at i-distribute ng Ginagamit ni ayuda. tambalos-los. Yung konsepto actually ng ayuda, ano naman siya eh, kung hindi siya napupolitika, maganda yung konsepto. Ang problema, yung pamamaraan ng distribution ng ayuda, yun ang napupolitika sa ating bansa at nahahaluan na ng grabe corruption. Yan yung sa short term, Jade. Yung sa long term, kagaya ng suhestyon halimbawa ni Congressman Leandro Libiste, na kung saan ibababa mo ngayon yung VAT rate halimbawa from 12% to 10%. Ayon sa mga pag-aaral ng mga ekonomista, Jade, kapag ka ikaw ang ekonomiya rather is nag-implement or nag-impose ng pagbaba ng buwis, tawag natin dyan tax cut. Tax cuts often induce spending. Kasi ang nangyayari niyan, kapag ka binawasan mo ang buwis, yung pera na natira sa'yo, na imbis na Mas ibabayad mo malaki. sa buwis, you can spend that somewhere else. So, kumbaga, kapag ka nag-tax cut ka, ano yan, that gives immediate relief dun sa mga maaapektuhan. At alam naman din natin sa kaso ng value-added tax, broad-based yan. So kapag ka nag-tax cut ka, kahit 2% lang, magkakaroon ka agad ito ng epekto sa spending na yun yung kinakailangan mangyari sa ngayon. In fact, sabi pa kanina, Jade, no? Kung ako nag-a-advise sa Pangulo, isa ito sa mga ire-recommenda ko, which is to cut taxes sa paggastos. No? Kasi yun yung kinakailangan mangyari sa ngayon talaga, Jade. No? Kailangan gumastos ang tao para yung paglago ng ating ekonomiya ay bumalik dun sa level na dapat na nandun siya. At yung tax cuts na yan, pwedeng maging permanente yan. So kung permanent solution yan, may mga multiplier effects pa yan over the long term, Jade. Kasi kapag gumastos ang tao, makakaroon to ng epekto sa paggalikha ng mga produkto ng mga maliliit na negosyo. Mag-e-employ sila ngayon ng tao, magdadagdag ng mga manggagawa. Correct. Ang laki ng balik niyan sa ating ekonomiya kapag nag-impose ka ng mga ganyang klaseng polisiya, halimbawa ng mga kagaya ng tax cuts. Jake. Yung bat dapat kagagawa yan ni Batman eh. Batman, sino yan? Hinayopak na rikto. Si Batman. 12% valued added tax. Ang taas-taas niyan. Dapat yan 2% lang. Pag magiging 2% ang valued added tax, yung pera mong hawak, marami kang mabibili. Kasi yung candy, may VAT yan 12% eh. Eh kung 2% na lang yung VAT, mas may matitira ka pa sa pera mo. Tama ba? What for example, sa 100, kung yung 100 mo, 2% lang ang makukuha, magkano lang yung mabawas doon? Sa 2% sa 100. Di ano lang, 2 pesos lang. Di ba ho? Makakatipid tayo. Marami kang maiuwing pera sa bahay mo, sa pamilya mo pag ikaw ay nagtatrabaho. Tanggalin mo na rin po yung mga mga binabawas, yung mga premium, bawasan. Kagaya ng PhilHealth, anak ng kagwang, napupunta lang sa mga buhaya. Yung ayuda, wag na, anak ng kamote. Inuubos ni Tambaloslos, pinambili sa mansyon. Ayan o, pinambili sa Espanya worth 445 million pesos na mansyon. Wala, ang problema talaga nasa mga namumuno. Kailangan alisin, tanggalin sila sa pwesto, parusahan, ipakulong. Paano pong ipakulong? Iyong mga mastermind nasa palasyo, kasama si Baki. Anak ng kamote. Walang pag-asa. Kaya titingnan natin sa 2028, pag makakabawi ba ang maraming Pilipino. Makaganda na sanang ng ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ni Duterte, ni Digong. Dahil dumami yung mga turista eh. Yung Chinese na galit, kuno yung bangag admin pero best friend ni Baki. Pinalayas ng mga hinayupak. Pag pumuntang Chinese, sasabihin na anak ng kagwang, kidnapper, ano ba yan? Spy, Diyos ko. Ang daming nadali ni bangag ng mga Chinese, mga negosyante. Ito ang problema sa polisiya ni Bongbong Marcos. Yung ulo yung may problema. Yung pinsan yung may problema. Mga magnanakaw. Hanggang kailan ang pagtitaste ng Pilipino?
Malay natin, yung wish ni Cara David, malapit na, dandahan. Tignan mo. Kagaya ito si Martin Romualdez, hindi ba kasukasuhan? Tinutolerate ng kanyang pinsan na kangiwi ang panga sa pagnanakaw, anak ng kamote. Mantakin mo. Speaker of the House ka lang, may mga mansion ka sa Espanya, anak ng kagwang. Kaya talagang patuloy na babagsak ang ating ekonomiya dahil sa mga hinayupak na ito. O ito, pakinggan natin ito. Galing naman to sa Rappler mismo ha. Akala ko magkakampi kayo ng Rappler. Binanatan si Tambaloslos. Matinding mansyon. Meron si Tambaloslos sa Espanya. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts. Kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa. Ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles nito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magkabrad sila sa Upsilon Sigma Phi. Nako. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Nako. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas na net worth ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na Piso lang. headed by another Upsilon Broad. One- Kung titignan natin $1 yung trend, lang. baka nga marami pang ibang property na konektado O tiyan, no? Napakadami palang property si Romualdez. Meron pang sa Amerika. Meron pang sa Espanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin kinasuhan itong hinayupak na ito. O, tingnan mo. Di ba, bungit? Ganito ang mukha ng ating bansa. Under bangag admin. Na kailangan ka, managot ka, bubuim. Isipin mo, ang mga bubonistang tanganista galit sa incheck. O tingnan mo. Ang sabi ni retired General Orlando De Leon, PI tong mga incheck na to. Paggawa ng mga tulay. You are insulting our president. Anti-China daw kasi sila. Pero paggawa ng tulay ang mga incheck. O ito. Hindi mo nga maintindihan, mga budol-budol eh. Galit na galit sa China, may libreng tulay. Inaangkin pa. So ngayon, dikit na dikit ngayon sa China si Bake, anak ng kamote. Kaya iyak ngayon si Tarsila. Kaya sabi nga ho ni Atty. Rowena Guanzon, BBM, useless ka na. Walang kwenta ka, mag-resign ka. Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas.
At talaga to si BBM, oh. Ah, Pati doon sa United Arab Emirates, ubo-ubo na lang siya eh. United Pupunta na Arab tayo sa Emirates. bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Magmamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang at Hmm. mag-exodus na kami? Saan ba tayo pupunta? Hindi kami sasama sa iyo. Ikaw lang. Baka kaabi ka. Nakakumunoy na nga eh. Correct. Yan na kami sa kumunoy, oh. Ang solusyon niya lang, pupunta tayo sa bagong Pilipinas. Grabe naman to. Tingnan talaga ni BBM sa atin. Gaga na talaga tayo. Tanga na talaga tayo. Yan na masakit sa akin. Ganito na ang problema. Alam na nila na ganyan kalala ang problema. Bibigyan lang tayo ng solusyon na piecemeal. Hmm. Oo. Inspection siya ng water purifier doon sa province ko. Di parang gago ka doon. Water purifier na barangay project. Nandun ang presidente, gano'n. May bagong eroplano ang Philippine Airlines. Gano'n siya. Bakit? Ikaw bang, ano May ba ari. yan? Credit mo ba yan na may bagong eroplano? Naka-discover ng more gas sa Malampaya 2. Opo. Bakit? Ikaw ba nag-discover? Bakit ikaw nagre-report niyan? Korporasyon yung nag-discover niyan? Ano ba? Kaya dapat na mag-resign, Atty. Rowena Guanzo, no? Walang kwenta. Nagiging reporter ng ambuang. Vlogger na reporter pa. Hindi naman yan ang kailangan natin. Ang kailangan natin, ipakulong niya yung si Tambaloslos dahil sa kaliwat ka ng pagnanakaw. Kaya ang tao ngayon pag makapaminta sa kanya, sobra-sobra, wagas. Nabalitaan may diverticulitis. Sabi ng iba, kailan tumamatay? Na hanggang ngayon, hindi mailabas-labas yung tawag dyan, medical records. Hanggang ngayon, sabi nga ho ni Manong Jason Sao, bakit hanggang ngayon ay hindi inilabas? O nakapag palabas ang palasyo ng totoong medical bulletin ni PBBM alinsunod sa Philippine Constitution. Hindi nga kayang maglabas, sir. Kasi pag ilabas, sir, baka makita, sir, malala na, sir. Bagsak na talaga, sir, ang kaluluwa niya, sir. Kulang na lang ng sundo. Sundo ng mga impacto, sir. Paano ilalabas? Kasi sa konstitusyon din naman, pag nakitaan ka na hindi mo na kaya ang duties and responsibilities mo bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, automatic, baka bakantihin mo talaga ang inyong posisyon. Pag binakantin niya ang kanyang posisyon, sino po yung susunod na presidente? Yung sinisira-siraan ng mga alipores nila na hanggang ngayon hindi pa rin makapag-move on ang mga animal. Natalo na po sila sa impeachment. Si Vice President Inday Sara, ang upong presidente. So tapos ang maliligayang araw ng mga bayarang mga trolls, mga bubonistang tanganista ni Baki, ni Bungit, na sinabihan tayo, pro-China kayo. Si Baki, ano yan? Di ba yung pro-China? Puro China ang buang. No? Sige nga, ilabas nyo yung medical records, yung totoong medical bulletin na nagsasabing si BBM ay malapit na sunduin ni David, ni Jacob, at kamuntika na malapit na madali sa wish ni Cara David. Kung dito lang ang pag-asa natin sa wish ni Cara David, why not coconut? Masama man magdasal, pero talagang kung yan ang ibibigay ng Panginoon, karma talaga abotin New York. Tapos sasabihin nyo, nagpapakalat kayo ng fake news. Kaya sabi ni Atty. Salpanilo, kayo ang fake news. Dahil wala kayong inilabas na medical bulletin. Pero may ipinalabas sila na video. Si Bangag naaagnas na. Si Ngiwim dahan-dahan ng natutunaw yung upos. Alam nyo, di ba, kasabi lang ni Atty. Rowena Guanzon, panay ka report, parang ang reporter. Hindi mo naman gawain yan, ginagawa mo, naging spokesperson kaya nawaga, inagawan mo ng trabaho si Chucky Claire. Puta, nag-vlog na naman ngayon.
Napanood nyo yung vlog ni Ngiwem ngayon? May vlog siya. Oh, nagbisto lang, nagmayabang pa. Nagmayabang sa kanyang kalusugan, akala niya, dadala tayo ng kanyang kasinungalingan. Okay daw siya. Pumayat lang dahil sa sabaw lang daw. Sabaw daw ng demonyo yung iniinom niya. O, tingnan mo ito, oh. Nag-vlog na naman, oh. Pero wala. Payat na payat talaga, sir. Bagsak na bagsak ka na. Yung kandila mo, talagang konti-konti na lang. Makakalawit ka na ni Satanas. Kaya nag-vlog na naman si Panggulo. At inamin niya, talagang payat daw talaga siya. Alam namin payat ka na, sir. Tingnan mo mukha mo, sir, oh. Hindi na filter, sir. Tingnan mo, kumusta na kayo? Siya payat na. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor. Nothing serious. Kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Oh? Nangina, no? Hindi daw seryoso yung kanyang sakit. Pero sabi niya, namamayat na siya. Dahil sabaw lang daw yung pinapakain sa kanya ng ilang araw. Okay daw, ha? Nothing serious. Pero payat na payat ka. Singhot pa. Pulbos pa, more. Ubusin mo. Yung mga natitira mong buhay, mag-enjoy ka nyor. Hanggat gusto mo. Dahil sa impyerno, walang beer. Walang pulbos doon. Puro apoy. Mabuti na yan at para akong nagdieta. Para daw siya nagjita. Huwag mo kaming lokohin yan. Malapit ka na kunin ni Tanas. Dahil sa panggigipit mo, pang-abuso at paglilimas sa kaban ng bayan. Kunti na lang, kunin ka na ni Satanas, sunduin ka na ni Ako. Baka pwede, isama mo rin si Baki. Mansyon ni Tambaloslo sa Espanya, meron din sa Amerika. Hanggang ngayon, wala pa rin pong kaso ang animal na ito. Ekonomiya bagsak na. Iyak si Tariela, si Baki, dumikit kay Jing Quan, ang Chinese ambassador. Isa lang ang ibig sabihin nito. Pro-China ka, Baki! Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bayan.
tunog mo, may pag-asa.